Okay class, so eto na ang mechanics para gayahin ang ugali ng ibang mga tao. So tandaan mabuti, hindi porket nanood ka, automatic matututo ka na. Sabi ni Bandura, may apat na internal processes kung bakit mangyayari yon. Number one, dapat tumingin ka, dapat makinig ka, dapat magbigay ka ng atensyon, 'yan. And siyempre, if hindi ka nagpe-pay ng attention, edi walang papasok sa system mo, hindi ka nag-o-observe, hindi mo nakikita, hindi mo narinig, o edi wala. Halimbawa, nagle-lecture ako about self-efficacy. Eh, habang nagle-lecture ako about self-efficacy, ikaw nasaan ka? Nandun ka sa Shopee text page. So, kahit magsalita ako dito, wala kang learning. Ang attention nakadepende saan? Sa attractiveness ng model na gagayahin mo, sa status ng model, sa pagiging pareho nyo ng model, sa emotional experience mo dun sa model. Kaya yung mga influencers, talagang effective sila. Kaya ang mga leaders, nagmamatter talaga. Second, nabigyan mo na ng atensyon, anong dapat mong gawin? Dapat magkaroon ka ng retention. Yung naobserbahan mo, ilalagay mo dito sa memory, mental imagery, verbal coding, cognitive rehearsal. Example, nanood ka ng dance tutorial, tapos inuulit-ulit mo sa utak yung dance tutorial, left, right, spin, left, right, spin. Yun ang symbolic coding. So una, you paid attention. Ikalawa, pinatakbo mo sa utak mo. Anong ikatlo? Reproduction. Reproduction, kaya mo namang magsayaw talaga. So pwedeng naintindihan mo yung basketball, theoretically, pero wala kang motor coordination, no? So, hindi mo kayang i-reproduce. Siguro you paid attention, nasa mind, nasa memory, pero hindi mo nga gagawa kasi hindi ka magaling sa motor coordination. So, remember, hindi porke natutunan mo, gagawin mo. Cognitive acquisition is not equal to motor execution. So, ngayon, and finally, what we need is motivation. So siguro alam mo kung paano gawin ang isang bagay 'no, natutunan mo 'yan and na-retain sa brain mo and capable ka na gawin 'yon. Pero ang tanong, gagawin mo ba? Remember, motivation depends on many factors. Motivated ka kung number one, merong direct reinforcement. Naku, kumbaga meron talagang may consequence. Maganda ba consequence niyan kapag ginawa ko 'yan? Vicarious reinforcement, may nakagawa na ba niyan dito sa amin na naobserbahan ko na okay naman pala, so gagawin ko rin. Self-reinforcement, 'pag nagawa ko 'yan, bibigyan ko ng premyo ang sarili ko or expected outcomes. So example, nag-observe ka ng taong sumasayaw, na-retain sa utak mo, pina-practice mo ngayon yung sayaw sa utak mo, pero sasayaw ka ba sa harap ng class? Well, ire-reproduce mo ba? Well, depende sa consequences. So, ang gagawin mo, attention, I notice, retention, I remember, reproduction, I can do it, and ang motivation, I will do it. Pag wala ni isa dyan sa apat na yan, hindi mo gagawin ng behavior. So, ang modeling, ang paggaya ng isang ugali, it is not magic. It is a cognitive behavioral strategy. So, kumbaga, hindi yan basta gagawin mo. Meron tayong tinatawag na cognitive behavioral pipeline. So, dapat attention, I have seen it. Retention, I can recall it. Reproduction, ang ibig sabihin, it's possible for me to, I can do it, no? And when we talk about motivation, I will do it. So, remember, in attention, you must notice the model. Kailangan mapansin mo yung gagayahin mo. And the more attractive yung gagayahin mo, the better. The higher the status ng gagayahin mo, the better. And siyempre kung, may pagka-similar kayo, nakaka-relate ka sa kanya, nakaka-relate ka dun sa kanyang mga kinukuwento, aba, you are going to pay more attention. We pay attention to people who look like us, think like us, or represent us. So mahalaga yung tinatawag natin na we have to pay attention and there are factors for that. Ngayon na naobserbahan mo na, ang gagawin mo is kailangan meron kang retention. Ano yung retention? Memory of the observed behavior. Kailangan na ilagay mo sa brain mo kung ano yung nakita mo.
Nanood ka ng cooking tutorial 'no, una ito ang gagawin, mag-add ng cream tapos simmer. 'Pag hindi mo tinandaan yon, 'pag nasa kusina ka na, may attention ako kanina, kaya lang hindi ko na-retain, ayan. So, very important sa encoding system yung visual imagery. You picture the behavior. Verbal coding, you describe it in words. May visual na, sa mind mo may verbal pa. So sa dance tutorial, ganito pala ang footwork habang inoobserbahan mo. Sa verbal, left, right, turn, clap. The more symbolic coding, the stronger the retention. Kaya pag nag-aaral kayo, tama yung ginagawa ninyo. No? Na kumbaga iniisip ninyo sa utak nyo tapos sinasabi nyo pa. Ngayon, pwede pa kayong, mag-engage sa tinatawag na cognitive rehearsal. Ito yung silent practice. Hindi ka gumagalaw pero inuulit mo sa isip mo. And, 'yan. So, very important yung mental rehearsal. So, that is what attention can do. So, naging attentive ka, pinanood mo, kaya lang hindi mo na-retain. Problema pa rin pala. Ngayon, paano kung na-retain mo? Aba, kung na-retain mo, di dapat sabihin mo na, "Kaya ko 'to, I can do it." Yan ang tinatawag na reproduction. Tapos habang, nangyayari yan sabi mo, "I can do it." Kailangan practicein ko sa utak ko, practicein ko sa utak ko. And siyempre habang may nagbibigay sa'yo ng, feedback, you're going to, refine the behavior. O tama ginawa mo dito, o tama ginawa mo diyan. So sa reproduction, you noticed it, you remembered it. Ang question, can you actually do it? Ability to perform behavior. Hindi porke na alam mo theoretically ang, tennis, puwede ka ng Wimbledon 'no? May pagkakaiba ang cognitive acquisition and motor execution. So, again, iba ang inisip mo lang, iba ang, ginawa mo. So, knowing is this should be not equivalent. Knowing is not equivalent to doing. And mahalaga yung, I can do it, pero will you do it? I will do it kapag meron kang motivation, merong expected na reward, meron kang, maiiwasan na punishment 'pag ginawa mo, tapos pupurihin ka pa, o yan yung motivation. Gagawin ko isang bagay walang reward, ba't ko gagawin? Pero 'pag may reward, merong likes, may promotion, tingin ko gagawin ko na 'yan. So remember, dito rin pumapasok yung concept ng vicarious reinforcement. 'Pag inobserve mo yung ibang mga tao na binibigyan ng premyo, aba, yung mga taong yun 'no, ginawa niya yun, tumambling siya, may premyo, siguro dapat gayahin ko rin, tumambling din ako. So, tandaan mabuti kapag nakikita mo ang ibang tao successful sa ginagawa nila, may tendency ka na, sige gagayahin ko rin yun. Tapos kapag, pinaparusahan sila, 'pag ginawa nila yung behavior, "Ay hindi ko gagawin yan, baka mamaya parusahan ako." So, vicarious reinforcement is when you observe others. Napansin mo 'no, na yung isang tao pinuri, sasabihin mo, "Next time ako naman gagayahin ko ang ginawa niya." Nakita mo yung isang tao pinagagalitan, sabi mo, "Ay hindi ko na gagawin yon." So again, very important yung concept na ito. So there are, things that we have to look into, and those are the type of models, and that will be the topic in the next video.